Ayan po mga kababayan, may na-meet po akong mga Pilipino po dito sa City Centers. Pakilala nyo naman sarili nyo. Ako si Julius Gideon. Julius? Laguna. I'm Princess. Taga Laguna po sila. Sila po ay mag-asawa na narating po dito sa Finland ng maayos. Baka may gusto kayong i-share sa mga kababayan natin experience dito sa Finland. Punta kayo dito, maganda dito, masaya dito. Sa pagtatrabaho naman, Pagtatrabaho, okay naman. Maayos. Maayos magtrabaho dito, masarap magtrabaho. Kaya, Ayan. punta na kayo. Sulit. Ang misis po ni Kuya, dumating kayo last September 8 lang. Yes. O, diba? Kasi kapag maganda po yung mga yung performance po ninyo sa working place, Madali makuha yung... napakadali pong kuhanin ng family. Kasi yung sweldo po talaga dito, i-justify po yun at sapat-sapat, fair po sila, di ba? Basta full documents, maganda yung ano mo, tawag dito, ang tawag dito? Performance mo. Credentials mo. Yun. At saka, syempre, sa mga kababayan natin sa ngayon na nagbabalak pumunta po dito sa Finland, syempre, may narinig tayo na talagang hindi natin inasahan na mag-ingat na. Mag-ingat eh. Syempre, lahat naman tayo may pangarap na gustong gawin. At sinasabi ko po, pag minamit ako, ano po yung sa tingin yung tama, yun na lang po yung gawin po ninyo. Baka may gusto kayong batiin sa Pilipinas. Wala naman. Kasama ko yung pamilya ko. Ayan. Ingat na lang sa lahat. Sige, salamat sa inyo at napakasarap pong makita ng mga kababayan po natin na nagsisikap po at lumalaban ng patas. Salamat po. Mabuhay. Ayan. Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Kasama-sama na lang po tayo. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay talagang medyo nakaka-alarma po. Siyempre, pinilangalakbay naman po bilang naninirahan po dito sa abroad, saklaw din po natin yung kalagayan din po ng mga kababayan po natin dito. Diba? Paminsan-minsan naglalagay po ako ng mga gantong mga content o mga contents para maging aware po yung mga kababayan po natin na pupunta po dito sa Finland. Diba? Naway safe po ang lahat. Umpisa na po natin. This past few weeks, galing po sa City Center, meron po akong mga meetings, professional meetings po sa City Center. May nami-meet po akong mga Filipino. At kahit hindi naman po, kasi may mga Filipino po na pagdating po dito sa Finland, nagme-message po sa akin yung mga concern po nila, yung mga dapat gawin, ang pwedeng pasyalan. Pag nasa South po, kasi nasa North po ako, nire-recommend ko po sa grupo ng mga Pilipino sa Facebook. Hindi ko po siyempre nire-recommend sa kakilala ko po, sa grupo na doon magtanong-tanong para wala pong na-istorbo. Ganun po kasi ang ginagawa ko po. May mga nakapunta rin po ditong Pilipino dahil nga rin po sa vlog ko at siyempre ako po nagpapasalamat din sa kanila sa suporta. At dahil pa sa pamagitan nga po ng mga tips, paraan kung paano po makapunta sa Finland ay talagang kahit paano nakatulong po tayo. Siyempre, isa naman po talaga sa adhikain po natin ayang mapasaya po mga kababayan o makatulong kahit pa paano. Nakakalungkot pong isipin kasi meron pong balita ngayon na dito po sa Finland na nakaka-alarma po sa mga kababayan po nating mga Pilipino. Sobrang nakakaawa po. Kanina po galing po sa City Center. Katulad po nung bago po mag-umpisa tong video po na to, yung dalawang mag-isa, tinanong ko. Pero bukod po sa kanila, may namin pa po ako na nakalungkot po din po. Ayoko na po ikwento. Basta sasabihin ko lang po yung balita dito po sa Finland tungkol sa mga Filipino po na naloko po. Naloko po ng illegal recruiters na pumunta po dito sa Finland na magtatrabaho. Pero pagdating po talaga dito, wala po silang working place. Nakakalungkot po. Sa ngayon, meron pong mahirap po kasi magbanggit ng sa ngayon meron pong siguro ayoko na pong bilangin. Basta yung nasa news po almost 100 na Filipinos po napunta po dito sa Finland.
na magtatrabaho. Hindi ko na po sasabihin kung anong field kasi respeto na lang po sa mga kababayan po natin yun. Nakawa din po kasi na naloko po ng illegal recruiters at paano po nakapunta dito sa Finland at iniimbestigahan din po syempre yung kung anong klaseng agency ang nagpadala at sino yung contact persons o persons involved po dito. Hindi po sinasabi kung Pilipino ba yung involved dito sa Finland na connections or Finnish. Mahirap pong magsalita. Kasi sa Diyos hindi naman po in-specify. Basta ang police po ngayon nag-investigate ng mga pinapadala pong workers from the Philippines. Diba? Siyempre kahit pa paano po bilang isang Pilipino parang nakaka-apekto po sa amin yung bad news po na yun. Kasi doon po sa iba, diba, legal na pumunta po dito. Tapos yung iba, masisira po yung reputasyon sa pagsisika para makapunta dito dahil po sa mga ganyang balita. Nakakawa din po yung mga naging biktima, nakakawa po. May mga namit din po ang mga Pilipino na nagdaan po ganun sa sitwasyon at ayoko na po sabihin kung ano pong field of work o anong klaseng trabaho po. Kaya po sa mga nagtatanong po sa akin, sa message, ito po yung panahon na maganda pong sabihin po sa inyo kung paano po mag-apply po dito sa Finland. Hindi po ako nagbabanggit ng agency. Kung saan agency sa Pilipinas o ano, ayoko po kasi ayoko pong mag-recommend. Ayoko pong mag-recommend. Siguro magre-recommend po ko kapag talagang nabalitaan ko na 100% reliable yung agency na yun. 100% na walang problema. 100% na kung ano yung pinangako sa mga kababayan natin makukuha. At 100% kung ano yung sitwasyon makukuha. Unfortunately, hindi po lahat nakukuha. Gusto ko pong maging honest po sa inyo. Pero pagdating naman po nila dito sa Finland, fair naman po pagdating pa sa sweldo at masaya naman po yung mga kababayan natin sa kanilang working places dahil mabait po yung mga Finns. Ang problema lang po syempre, yun, yung agency na nagpapadala po sa kanila dito sa Finland. Kaya ayoko pong gumabanggit ng certain agency dahil mag-promote. Kung gusto nyo pong mag-apply po dito sa Finland ng trabaho, kung gusto nyo pong maayos at makapunta po dito maayos, una-una po wag po kayo maniwala sa mga post sa mga social media na ganito, malimbawa, ganito yung mga sweldo, ganito. Wag po kagad kayo basta sinabi nga pag napakalaki ng pangako at parang ano yun phishing. Sabihin nanguha sila ng tao na para maniniwala dahil ganito. Ang gawin po ninyo, lagi ko pong sinasabi, ito po pakinggan po ninyo o isulat po ninyo sa phone ninyo, dapat isulat po ninyo. Sa mga gustong mag-apply o pumunta po dito sa Finland, magtrabaho, mag-aral ng legal po dito sa Finland, hindi gamitin po yung pag-aaral para maghanap ng trabaho po dito at may mga ganyan experience din po ako dito namin ng mga estudyante napapunta po dito mga estudyante pero nakakaawa po. Laki po ng mga binayaran nilang mga placement fees. Ayoko na pong banggitin kung saan lugar po. Nakakalungkot po talaga. Kalungkot po yung mga ito pangyari pag nakausap po sila. Inamit ko. Nasabi ko na lang po sa alam nilang tama, gawin na lang po nila kasi ayoko pong makialam. Gusto ko lang pong maging aware kayo sa mga pupunta po dito sa Pilipinas para hindi po mangyari po sa inyo to at yung mga kababayan po natin dito kasi syempre sa balita po na yan medyo na babawasan siyempre yung tingin po sa akin Pilipino na bakit ganun pala sa Pilipinas. Yeah. Napupulaan po yung Pilipinas. Dami-dami na rin kami. Diba? So kung mag-a-apply po kayo, bisitahin nyo po ang website ng Finnish Immigration o Finnish Embassy. Ayun po ang bisitahin po ninyo. Parang awa na po ninyo. Ayun po ang bisitahin po ninyo. Finnish Immigration. Google nyo lang po Finnish Immigration or Finnish Embassy. Bisitahin nyo lang po yung website nila at mag-email po kayo kung saan pwede magtrabaho, mag-aral o magbakasyon. 100% maniwala po kayo sa akin, may sasagot po sa inyo. Ganyan po mga Finns, sasagot po sila lahat at updated yung kanilang websites. At i-recommend po sa sa tamang proseso ng pag-apply. Kung anong agency ba o direct employment, i-guide po kayo. Kasi may nakapunta po dito yung kababayan natin dahil nga po doon sa sinabi ko about sa application, nabistahin po ang Finnish Immigration sa website po nila. Finnish Immigration o Finnish Embassy sa website po.
website po, yun po yung pinaka safe na i-email po ninyo kung mag-apply, magbabakasyon o mag-aaral po kayo dito sa Finland. Di ba? Kaya sa mga itatanong, minsan nagbubuisit po sa akin, siyempre, kuya, magtatanong lang, damad-damad, bakit hindi mo sagutin paano pag-apply sa Finland? Ganyan ba kayong mga Pilipino pag nakarating na sa abroad ay parang ayaw mo tumulong, nagbablog ka pa naman, dapat tinutuloy ang mga kababayan natin paano pumunta po sa Finland. Napakadali po magbitaw po ng salita po ng ganyan. Kasi ako po, hindi po ako basta-basta sasagot sa isang bagay na nakasalalang po yung seguridad po ng mga kababayan po natin. Ayoko po kung pasisi po ako. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, mag-email po kayo sa Finnish Immigration o Embassy. Doon po entertain po nila kayo para pagdating po nyo dito, hindi po kayo iiyak o pababalikin sa Pilipinas. Siyempre doon sa napapunta po dito ng mga Pilipino po na napakarami, pauwi po sila sa Pilipinas. Nakakalungkot po, di ba? Imagine po ninyo, iba doon, nagsanda ng lupa, nagbenta ng lupa, nagbenta po ng mga hayop, iba sinala yung bahay para makapunta po rito. May mga utang. Tapos babalik po sa Pilipinas, di ba? Pinangako po sa kanila kasi ang sweldo mahigit 100,000. Totoo po yun, ang minimum po talaga dito kung sa euro 2,000 euro mahigit. Kaya lang po, ito po sabi ko sa inyo, kung ang minimum po, palagay po natin 2,000 euro. May tax pa pong babawasan doon. May tax po. Magbabayad po kayo sa titirhan po ninyo. Yung pamasahe po ni pagka nyo. Di ba? Matitira pa sa inyo siguro mga 50 to 60,000. O baka mas maliit pa po. Pero okay na rin po yun kasi makakamanage po talaga at makakaipon. Yun po yung pangako. Totoo po yung malaki po talaga sweldo po dito sa Finland. Pero importante po, gusto ko pong brought out po itong bring out po itong concern po na to sa inyo dahil sa panahon po ngayon dahil ang Finland po ay talagang syempre isa po sa bansa sa buong mundo na isang pinakamayamang bansa, happiest country in the world dahil hindi na po sila masayang mga tao. Ibig sabihin, safe po yung pamuhay nila, secured, libre pag-aaral, di ba, may trabaho at wala, may suporta po ng gobyerno, social welfare, social care, yung tax, binabalik po sa tayo, serbisyo, infrastructures, mga palaron, eskwelahan, libre, di ba? Siyempre sa pagbablog din po bilang isang content creators na ganito, hindi po ako nagre-recommend na apply kayo dito sa Finland. Hindi po ako gumagawa ng ganun kasi ako po nagiging mas maingat po ako, cautious, yung sobrang ingat po talaga ako. Kaya pag nagtatanong ka ng agency, hindi po ako magbabanggit. Kasi gusto ko pong mabilitaan yung agency po talaga na walang bad news o bad reputation bago po ako mag-recommend. Gusto ko pong mag-i-honest kasi meron po siyempre mga agencies dito medyo questionable po na ayaw na po magsalita ng ibang kababayan po natin about sa broken promises or false promises. Ayaw akong magsalita against doon. Ibig sabihin, nasa news naman po. Kasi ibig sabihin, justified na po yun nasa news. Kasi dito, hindi sila babanggit ng mga pangalan ng tao. Mali-mali lang kung convicted at justified sa news. Hindi po sila papakita ng mga picture. Talaga po talagang pag nagpapalabas po sila ng news, meron po silang talagang reliable source na hindi lang base sa chismis o base sa nagsabi. Kaya itong vlog po nito ay may justification na galing po talaga sa balita. Classwork lang po yan. Nakalungkot pa, no? Hundreds of Filipinos. More than hundreds. Tapos uwi sila sa Pilipinas. Nakalungkot po. Minsan pag nakita ko po yung kababayan po natin, pupunta po ako sa city center. Tapos makasag ko. Minsan ibang biiyak. Wala po akong magawa. Kasi ayoko pong makialam. Totoo lang po, ayoko pong, kahit gusto ko, ayoko pong makialam. Basta sinasabi ko na lang, lakasan nyo na lang po loob po ninyo. Importante, may komunikasyon po kayo sa pamilya. Kasi ayaw nilang masabi sa family po nila. Nangyari po sa kanila nanalo ko sila Tapos iba, estudyante punta dito. Laki ng placement fee, tapos naloko din sila. Ayaw po nila sabi sa family nila. Talagang magagawa po sila para magkaroon ng part-time job. Ito po pag pupunta kayo dito bilang estudyante po dito sa Finland,
may maximum hours lang pwede lang kayong magtrabaho within a week. Hindi po pwedeng mag-exceed. At kailangan niya rin po ng contract kung part-time po. Kasi kung wala, at nagtatrabaho bilang estudyante, ano po yun, black job, illegal po yun. Pwede po kayo mag-deport. Kaya napakahirap pong mag-comment. Kasi ang visa po na gagamitin po nito ay student visa, which is limited for work activities sa mga trabaho. Napaka-limited po. Kaya nakawa po yung mga kababayan natin na pumasok po dito na bilang estudyante at napakalaki po ng aside ko na po yun. Na basta nawa po na kasalubong ko umiiyak. Sinasabi ko na lang po, syempre mahirap po makailan po sa ganun, di ba? Pag nawalan silang pera, wala silang kukuhanan. Yung tuition po ngayon, may bayad. Dati po, wala ngayon, may bayad po. Magbabayad pa sila ng tuition. At kailangan i-justify nila sa institution, polytechnic or universities, or vocational na talaga nag-aaral sila. Paano pang yung magsumbong na hindi sila nag-aaral? Pabalik sila sa Pilipinas, ang laki ng utang nila at ang laking babayaran nila doon sa mga taong nag-recruit sa kanila. Paano po yung nasisigmura po ng mga tao yung mga ganyang bagay? Ito po, syempre, hindi po positive vibes, pero ang ginagawa ko po, pag nakita po ng mga kabayan po natin ganyan, kino-comfort ko, parang sinesegue ko po parang iniiba ko yung situation, gusto ko ma-relax naman sila. Ay, punta tayo sa coffee shop, ay, punta tayo sa restaurant, sige, sagot ko, ako na bahala. Kanto, ano po mo ba sa Pilipinas? Ganon. Para kahit paano, mababawasan po yung nararamdaman po. Ganon po ako Ayoko po kasi makikialam sa sitwasyon. Ito na brought out ko lang po kasi hindi na po maganda. Kasi biglaan po yung news ngayon. At ako po bilang isang Pilipino dito, aminin ko po, naapektuhan po ako. Kasi sa meeting, na-brought out din po na nabalitaan mo na ba-mention yung news na may mga Pilipino na pinadali dito, ganitong trabaho. Ang dami nila, hundreds. Tapos wala palang working place dahil naloko sila, nag-illegal ko dahil papabalik sa Pinas. Sabi ko, tapos kita ko yung news, ay grabe. Siguro kung kalat na rin to sa South, kalat na rin po syempre. Ganyang balita. Kaya sa ngayon po, hirap po yung justify yung sarili, no? Kasi hindi po ako nagdaan sa ganyan Dumating po ako dito, semi-scholar po. Pinalad naman po ng Panginoon. Wala pang pinag-tuition at napakasarap pa na po dahil may dalawa pong kapatid dito na tumulong sa akin. Respeto po yung private life po nila kahit yung mga pamangkin ko ayaw po sa mga video. Ayun. Talagang ang tao po talaga, mga kabayan po natin, syempre may mga pangarap po yan. Ayoko po silang i-pressure na ganito, gawin ganun, i-report sa ganito. Ayoko po mag-dictate po sa kanila. Kasi alam naman po nila kung saan mag-report, pero hindi po nila kasi ginagawa na lang po nila, kailangan nilang mag-ipon. Kailangan nilang mag-ipon para mabawasan po yung utang sa Pilipinas. Yung lumaban, kahit nanalo ko sila, lumalaban pa rin sila ng patas. Ang napakahirap po kasi sitwasyon na yung iba po kami, syempre, tatanungin na dadamay po sa mga ganong sitwasyon. Diba? Pag sinabi kasing Philippines, bansa mo, syempre, hindi mawawala sa mga tao dito, tanongin ka. May mga ganon pala sa ano nyo, no? May ganon. Hindi nyo maipagtatanggol. Kaya sinasagot ko na lang, ayoko mag-comment sa mga ganyan kasi in every country naman may mga ganyan. Iba tago lang Basta sa ngayon magpo-focus na lang ako sa kung ano yung pwede kong maitulong sa buhay ko. Kasi ibang tao, hindi man ako makatulong na kung paano mareresolve yung problema nila natin sa Finland. Kahit man lang ma-comfort ko yung nararamdaman nila in a very small or limited time. Yan yung sinasabi ko po sa mga kaibigan ko pong Finns. Kasi, siyempre, tatanong, pwede nabalitaan mo? Tapos sabi ko, nabalitaan ko na. Kaya nakakalungkot po. Yun lang po mga kababayan, inuulit ko po,
Kung gusto niyo po mag-apply po dito sa Finland kung paano magtrabaho, ako po, una-una po gusto ko po sabihin, hindi ko po masasagot. Basta ang pwede ko lang bigay sa inyong guide or tip ay mag-email po kayo sa Finnish Embassy o sa Finnish Immigration. I-entertain naman po nila kayo. For sure, makakuha po kayo ng sagot kung saan kayo pwede mag-apply. At pag mag-email po kayo, sabihin po ninyo yung profession po ninyo. Profession po ninyo, sabihin po ninyo. At huwag nyo sisend naman yung CV po ninyo, yung resume. Basta po kung ano yung profession po ninyo para hanapin nila kung ano yung agency or direct contact nila na pwedeng i-recommend po sa inyo. Ganun po silang kaingat din eh. Kaya yung police pong yung nag-iimbestiga parang nakalusot po yun kasi meron din daw pong contacts dito sa Finland. Hindi nila alam kung anong nationality. Kaya mahirap pong mag-assume. Huwag po tayong mag-assume po ngayon kasi mag-judge kasi hindi pa po lumalabas yung news. At kung may resulta man po, hindi ko na rin po sabihin kung kapwa po natin Pilipino o Finnish po. Kasi basta gusto ko lang po maging aware sa mga ganitong issues na marami po talagang mga kabayan po natin na hindi patas lumaban. Basta mas mag-ingat tayo, hindi lang ingat, super ingat po tayo sa panahon po ngayon. Alam po natin napakahirap po ng buhay ngayon. Lumaban po ngayon ay talagang minsan hindi patas. Suko po natin lahat sa Panginoon. Kung maayos naman po ang pamumuhay po natin sa Pilipinas, at nakakaraos po tayo ng maayos na pag-aaral, pag na po tayong maghangad pa ng mas malaki na bagay na kaya naman natin gawin sa Pilipinas. Gayun po kasi, yun lang po ang gusto ko pong advice. Siyempre, nasa inyo naman po ang decision. Basta kung alam nyo kung saan ang tama, doon po kayo. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilakan Lakbay. Basta, nasabi ko po, lagi po tayong positive vibes, good vibes, lumaban sa buhay, lumaban ng patas. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!